Nagsimula sa isang misteryosong hukbo ang pumatay sa isang buong angkan na nagbabantay sa isang lihim na mapa ng tanso. Ang mapa ay naglalaman ng isang nakatagong ruta patungo sa isang kayamanang matagal nang ninanais ng marami. Dahil dito, hindi mabilang na mga paksyon ang naghangad na angkinan ang tansong mapa na ito. Pagkatapos ng massacre, isang batang lalaki lamang ang nakaligtas. Siya ay nailigtas ng isang grupo ng mga asasin na nakatira sa Valley of Ghosts. Ang batang si Chi Junyuan ay pinalaki nila at sinanay ng isang master assassin hanggang sa siya ay naging isang bihasang assassin ng ika-12 henerasyon. Mula sa araw na iyon, ang kanyang kapalaran ay nakasalalay sa dugo at mga anino. Makalipas ang ilang taon, umabot sa hustong gulang si Junyuan. Biglang, isang grupo ng mga dayuhang sundalo ang sumalakay sa Valley of Ghosts. Sa labanan, nawala ang isang braso ni Junyuan at ang pinakamamahal niyang kasintahan. Nang masugpo ang kaguluhan, binigyan ng pinuno ng assassin na si Golden Mask, si Junyuan ng bagong sandata, isang bisig na bakal na tinatawag na Blue Ajura. Ang braso ay nilagyan ng mga nakamamatay na sandata na may kakayahang pumatay ng mga kaaway kaagad. Mula sa sandaling iyon, hindi na siya napigilan, si Junyuan ay nakuha ang titulong Blue Azura. Ang kwento pagkatapos ay lumipat sa East Mulberry, kung saan ang mga ministro ng kaharian ay nagtipon sa harap ni Emperor Chai Shang upang talakayin ang tansong mapa. Isang border governor, kamakailan lang ang nakatuklas nito. Si Prinsipe Rui, ang nakababatang kapatid ng emperador, ay humimok ng pag-atake sa teritoryo ng gobernador para agawin ang mapa. Hindi sumang-ayon si General Xiao Chong at sa halip ay nagmungkahi ng diplomasya. Ipinaliwanag niya na ang gobernador ay sakam at tiwali at ang panunuhol ang pinakamabuting paraan para makuha ang mapa. Humingi ng pahintulot si Xiao Chong sa emperador na pumunta bilang isang sugo ng hari. Sumang-ayon si Emperor Chiang ngunit binalaan siya na manatiling maingat dahil ang misyon ay may malaking panganib. Samantala, sa katimugan, bumalik si Emperador Mang Su sa kanyang palasyo pagkatapos ng maikling paglalakbay. Dumiretso siya sa pinakamamahal niyang empress, si Queen Fleur. Parehong nalaman din ang pagtuklas ng tansong mapa. Alam pa ni Reina Fleur na ipinadala na ni Emperador Chiang si Xiao Chong upang makipagkita sa gobernador. Nang may determinasyon, nangako si Queen Fleur kay Emperor Mang Su na papatayin niya ang sinumang humawak ng mapa at aangkinin ito. Kinabukasan, si Prince Rui ay lihim na naglakbay sa Valley of Ghosts upang makilala ang Golden Mask. Humingi siya ng tulong sa pag-agaw ng tansong mapa mula sa gobernador ng hangganan at pagtanggal kay General Xiao Chong. Pagkatapos ng pulong, tinalakay ng Golden Mask ang bagay kay Master Guo. Nag-alok si Gucho na kunin mismo ang mapa, ngunit tumanggi ang Golden Mask at nagpas siyang magpadala ng isa pang assassin. Pagkatapos ay inutusan ng Golden Mask si Guicho na bantayan si Junyuan. Natakot siya na baka makialam si Junyuan dahil ang tansong mapa ay nauugnay sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Nang sumunod na gabi sa isang pagdiriwang ng lungsod, nilapitan ni Junyuan si Guo. Inihayag niya na alam na niya ang tungkol sa mapa at hiniling na gawin ang misyon. Ang kanyang layunin ay upang matuklasan kung sino ang pumatay sa kanyang pamilya. Tinanggihan ni Guo ang kahilingan, ipinaliwanag na ang Golden Mask ay nagtalaga na ng Ghost of Mountain sa gawain. Kinaumagahan, gumala si Junyuan sa palengke at nakarinig ng musika mula sa malapit na tolda. Sa loob, isang batang babae na nagngangalang Qin Shangshin ang naglaro ng pipe. Nang tumalikod na siya para umalis, bigla siyang nagtanong kung kailan matatapos ang snowstorm. Bago pa siya makasagot, isang dragon dance sa labas ang nakakuha ng atensyon niya. Nang lingunin niya, nawala na ang dalaga. Kinabukasan, lihim na pumunta si Junyuan sa hangganan upang obserbahan ang pagpupulong ni Xiao Chong at ng gobernador si Gu Zijing. Nag-alok si Xiao Chong ng 100 bars ng ginto kapalit ng tansong mapa, ngunit tumanggi si Gu Zijing. Alam niyang maraming paksayon ang nagnanais ng mapa at magbabayad ng higit pa. Bilang bahagi ng seremonya, nagsimula ang isang dragon dance. Sa kalagitnaan ng pagtatanghal, ilang mananayaw ang nagpakilalang mga assassin na ipinadala ng Ghost of Mountain. Naglunsad sila ng pag-atake kina Gu Zijing at Xiao Chong. Nagkaroon ng kaguluhan sa palasyo ng gobernador habang ang mga assassin ay lumaban sa mga bantay. Sa gitna ng labanan, pumasok si Junyuan at hinarap si Xiao Chong. Ang kanilang labanan ay nagbigay sa mga assassin ng isang pagbubukas upang sakupin ang mapa. Halos talunin ni Junyuan si Xiao Chong, ngunit pagkatapos ay lumitaw ang isang bagong banta. Inatake siya ng 4 na kabalyero ng kanlurang teritoryo, kaya napilitan siyang makipaglaban. Nagawa ni Junyuan na makatakas, ngunit hindi bago ang pag-agaw ng isang misteryosong itim na butil mula sa damit ni Xiao Chang. Noong gabing iyon, gamaan ang pakiramdam ni Gu Zijing na naprotektahan niya ang tansong mapa mula sa pagtatangka. Upang magdiwang, inimbitahan niya ang isang patutot sa kanyang silid.
Lingid sa kanyang kaalaman, asasin pala ang babae. Pinatay niya ito ng may lason na karayom at kinuha ang tansong mapa. Ilang sandali pa ay pumasok na si Junyuan sa silid. Ibinunyag niya na alam na niya ang tunay na pagkatao ng babae. Inalis ng babae ang kanyang pagpapanggap, inihayag ang kanyang sarili bilang Shangshin. Hiniling sa kanya ni Junyuan na ibigay ang mapa, na nagpapaalala sa kanya na pareho silang galing sa iisang lambak. Siya ay sumunod, ngunit bago sila makaalis, nagkaroon ng kaguluhan sa labas. Ang White Judge, isa pang asasin mula sa Valley of Ghosts, ay pinatay ang mga gwardya ng palasyo. Hiniling niya na ibalik ni Junyuan ang mapa at bumalik sa kanya. Tumanggi si Junyuan at tumakas kasama si Shangshin. Di nagtagal, dumating ang mga hukbo ng hari at inatake ang White Judge, sa paniniwalang napatay niya ang gobernador. Sa kalsada, nakasalubong ni Junyuan si Master Guo, na inutusan ng Golden Mask na hulihin siya. Ipinaliwanag ni Gucho na itinuturing na ngayon na traidor si Junyuan dahil sa paglabag sa mga patakaran at naging sanhi ng pagkamatay ng iba pang mga asasin sa panahon ng misyon. Bagamat inatas ang patayin siya, nagpa siya si Gucho na iligtas siya. Nagsagawa siya ng pekeng laban upang hindi maghinala si Golden Mask sa pagtataksil. Bago umalis, hinimok ni Guo si Junyuan na tumakas ng mabilis bago pa matuklasan ni Golden Mask ang kanyang lokasyon. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga sa isang inn, sinuri ni Junyuan ang mission box na natanggap ni Shangshin mula sa Valley of Ghosts. Sa loob, nakasaad sa mga tagubili na ang kanyang misyon ay nakawin ang tansong mapa mula kay Guzi at ihatid ito sa pavilion ng 8 immortal. Sa kanilang pananatili, tinanong ni Shangshin si Junyuan kung paano nawala ang kanyang braso. Ipinaliwanag niya na ang kanyang kasintahan, sa ilalim ng impluwensya ng ibang tao, ay pinutol ito. Bago siya namatay, ipinagtapat niya na hindi niya sinasadyang saktan siya. Kinaumagahan, bago humiwalay, binigyan ni Shangshin si Junyuan ng pagkain at nagpahayag ng pag-asa na muli silang magkikita. Bagamat maikli lamang ang kanilang panahon, malinaw na nahulog ang loob niya sa kanya mula noong una nilang pagkikita. Sa tanghali, naglakbay si Junyuan sa pavilion ng 8 immortal kasunod ng mga tagubilin sa misyon. Doon, nakita niyang naghihintay si Prince Rui. Lumapit si Junyuan at sinabing sugos siya ng Valley of Ghosts na pinadala ni Golden Mask. Noong una ay pinagdudahan siya ni Prinsipe Rua, sa hinalang nalaman niya ang plano sa pamamagitan ng mga Master Assassin. Itinanggi ito ni Junyuan at ipinaliwanag ang sitwasyon. Hinanap ng dalawang paksyo ng tansong mapa si Emperor Chai Shan kasama si Xiao Chong ng East Mulberry at Emperor Mangso kasama si Queen Fleur ng Southern Pagod. Sa kabila ng tunggalian na ito, napagtanto ni Junyuan na si Prinsipe Rui ay may sariling motibo. Ang talagang gustong mamatay ni Rui ay si Xiao Chong. Sa loob ng maraming taon, hindi pinansin ni Emperor Chiang ang presensya ni Rui at sa halip ay umasa kay Xiao Chong bilang kanyang pinagkakatiwalaang kaalyado. Puno ng sama ng loob, nakita na ngayon ni Prinsipe Rui ang pagkamatay ni Xiao Chang. Bago ibigay ang tansong mapa, hiniling ni Junyuan na malaman kung sino ang nagutos sa 4 na kabalyero ng Western Territory na patayin siya. Tumangging sumagot si Prinsipe Rui. Kaya pinigilan ni Junyuan ang mapa. Pagkatapos ay isiniwalat ni Rui na si Shanshung ay nahuli at pinagbantaan na papatayin siya maliban kung ang mapa ay isinuko. Habang itinaas ni Rui ang kanyang espada upang laslasan ang mukha ni Shanshung. Lumitaw ang isang misteryosong asasin. Sa isang iglap, napatay niya si Rui at ang lahat ng maharlikang sundalo. Ang asasin ay ang Black Judge, isa pang figure mula sa Valley of Ghosts. Binigyan ng Black Judge si Junyuan ng pagpipilian. Bumalik sa Valley of Ghosts o labanan siya hanggang sa kamatayan. Bago makapagdesisyon si Junyuan, napansin ni Shanshung na tumahimik ang lungsod. Sa labas, pinalibutan ni Queen Fleur at ng kanyang malawak na hukbo ang lungsod upang sakupin ang tansong mapa. Nang walang ibang pagpipilian, magkasamang nakipaglaban sina Junyuan at ang Black Judge laban sa mga puwersa ng Southern Pagoda upang makatakas. Nang sumugod ang hukbo ng hari sa pavilion, madali silang pinatay ng Black Judge. Ngunit sa lalong madaling panahon ang mga mamamana ay nagpaulan ng mga palaso sa gusali, na pinipilit silang magtago. Hinimok ni Junyuan ang Black Judge na tumakas muna, na nangakong pipigilan ang kalaban. Pumayag naman si Black Judge at umalis na. Ilang sandali pa, sapilitang winasak ng mga sundalo ni Queen Fleur ang pavilion. Sinabihan ni Junyuan si Shangshin na tumakbo, ngunit sa pagtakas niya, nahuli siya ng mga sundalo. Napapaligiran at nahihigitin, si Junyuan ay sumuko. Samantala, sumulat si Xiao Chong ng mga mensahe sa kanyang asawa, tinatakan ang mga ito sa loob ng isang itim na butil, at ipinagkatiwala ito sa isang monghe. Pagkatapos ay nakilala niya si Emperor Chiang, na natuklasan na ang pagkakanulo ni Prinsipe Rui at ang kanyang balak na patayin si Xiao Chong.
Inihayag ng emperador ang isang lihim na silid sa ilalim ng palasyo na puno ng mga kopya ng mga liham mula sa mga opisyal sa buong kaharian. Mula sa mga liham na ito, nalaman niya na hiniling ni Rui sa mga asasin ng Valley of Ghosts na patayin si Xiao Chong. Galit na galit, binyantaan ng emperador si Xiao Chong, inutusan siyang kunin ang tansong mapa o harapin ang pagbitay sa kanyang buong pamilya. Kasabay nito, sina Junyuan at Shangshin, na parehong nahuli, ay dinala sa palasyo ni Reina Fleur. Nang tumingin si Queen Fleur kay Shangshin, naramdaman niyang parang tinatitigan niya ang kanyang nakababata. Tinanggihan ni Shangshin ang ideya, iginiit na wala silang pinagkapareho. Para sa mga dahilan kung bakit siya nagtago, inilagay ni Queen Fleur ang isang pulse ered sa palso ni Shanshung na may hitsura ng pagkakasala. Pagkatapos ay ipinahayag ni Queen Fleur ang kanyang layunin na maghayganti sa isang responsable sa kaguluhan ng kaharian. Ibinunyag niya na siya ang unang nakatuklas ng tansong mapa, ngunit ibinigay ito kay Gobernador Guzi upang matiyak ang pakikipagpulong kay Emperor Chiang sa Pavilion of Snow. Noong gabing iyon, binigyan ni Queen Fleur si Junyuan ng isang misyon. Patayin si Emperor Chai Shang sa pulong sa susunod na gabi. Bilang bayad, nangako siyang ibubunyag ang katotohanan sa likod ng masaker sa angkan ni Junyuan. Kinabukasan, sa wakas ay nagsimula na ang pulong. Ang East Mulberry ay kinatawan ni na Emperor Chai Shang at General Xiao Chong. Ang Katimugang Pagod ay kinakatawan ni Emperor Mingsu at Queen Fleur. Ang layunin nila ay bumuo ng isang alyansa at sama-samang hanapin ang kayamanang sinasabing nakatago sa mapa ng tanso. Noong una, naging maayos ang usapan. Nagkasundo ang magkabilang panig na magtulungan at maiwasan ang pagtataksil. Ngunit sa kalagitnaan ng kaganapan, habang tumutugtog si Queen Fleur ng welcome music, tumaas ang tensyon. Biglang pinigilan ni Junyuan si Xiao Chong sa pag-alok ng alak kay Emperador Mangso. Ilang saglit pa, nagkaroon ng kabuluhan. Sinalakay ng mga mamamatay tao mula sa Valley of Ghosts ang bulwagan, na nagbunsod ng isang malupit na labanan laban sa pinagsamang puwersa ng East Mulberry at sa Katimugang Pagod. Sa gitna ng kabuluhan, sinubukan ni na Junyuan at Shangshin na agawin ang tansong mapa mula kay Emperor Qi Shang. Habang nakikipagsagupaan ang mga sundalo sa mga asasin, isang bihasang asasin na nakabalat kayo bilang isang performer, kumilos upang patayin si Emperador Mangso. Naghanda si Junyuan na hampasin siya, ngunit natigilan siya ng mapagtanto niyang si Master Guo iyon. Sa sandaling iyon, sumugod si Xiao Chong at tinutukan ng punyal ang dibdib ni Emperor Mangso, na ikinamatay niya. Nang masaksihan ito, nagsimulang maghinala sina Junyuan at Shangshin na may tinatago sina Xiao Chong at Queen Fleur. Nang maglaon ng gabing iyon, nagpanggap si Shangshin bilang Reina Fleur at pumasok sa silid ni Xiao Chang upang aklasan ang katotohanan. Napagkakamalan siyang asawa, niyakap siya ni Xiao Chong ng may pananabik. Pagkatapos ay nabunyag na sina Xiao Chong at Queen Fleur ay mag-asawa. Sila ay nanirahan ng hiwalay sa iba't ibang rehiyon upang magsagawa ng isang malaking plano ng paghihiganti. Isang mas malalim na paghahayag ang sumunod. Ang tansong mapa mismo ay isang ginawa lang. Inutusan ni Queen Fleur si Xiao Chong na i-komisyon ang clan ni Junyuan para pekain ang mapa. Kahit na walang kayamanan talaga, ang tunay na motibo sa likod ng kanilang panlilinlang ay nanatiling hindi maliwanag. Ngunit sa wakas ay nalaman ni Junyuan na sina Xiao Chong at Reina Fleur ang may pananagutan sa pagpatay sa kanyang angkan. Mula sa rooftop, narinig ni Junyuan ang lahat. Habang naghahanda siyang umalis, narinig niyang binanggit ni Xiao Chong ang isa pang sikreto, ang pagkakaroon ng isang nakatagong anak na babae. Gamit ang kaalamang ito, pumunta si Junyuan upang balon si Emperador Chiang. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, naunang dumating si Xiao Chong, binyantaan siya. Habang tinutumbok si Junyuan, humakbang papalapit si Xiao Chong kay Emperor Chiang at bigla itong sinaksak ng panulat sa dibdib. Habang siya ay naghihingalo, narinig ni Chiang si Xiao Chong na ipinagtapat na noon pa man ay alam na niya ang tungkol sa sikretong silid. Ang bawat letter sa loob ay si Xiao Chong mismo ang nagsulat, na nangangahulugang ang emperador ay naging bulag sa kanyang mga pagkana noon pa man. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Junyuan na si Xiao Chong ang nag-orkestra sa pag-atake sa Valley of Ghosts. Naalala niya ang babala ni Master Guo na may nagtatangkang hatiin ang mga asasin ng lambak. Dahil dito, hiniling ni Guo kay Junyuan na makipagkita sa kanya noong gabing iyon sa Red Chamber Theater para pag-usapan ang isang bagay na napakahalaga. Noong gabing iyon nang dumating si Master Guo sa Red Chamber Theater, tinambangan siya ng 4 na kabalyero ng Western Territory. Dahil sa dami, naiwan siyang malubhang na sugatan. Maya-maya, lumitaw ang Golden Mask. Sa sandaling iyon, sa wakas ay natanto ni Guo ang katotohanan. Ang Golden Mask ang nagpaplanong alisin siya at ang iba pang mga asasin. Nang mapansin ni Guo ang isang itim na butil sa kwintas ng Golden Mask,
hinayaan ni Goo ang kanyang sarili na matamaan, ginamit ang pagkakataong nakawin ang butil ng palihim. Makalipas ang ilang sandali, narating ni Junyuan ang teatro at natagpuan si Goo sa lupa na malapit ng mamatay. Sa kanyang huling hininga, ibinigay ni Goo ang butil kay Junyuan at hiniling sa kanya na alisan ng takip ang sikreto nito. Sa pagmamasid sa nagpalaki sa kanya na mamatay, si Junyuan ay nilamon ng galit. Siya ay sumumpa na papatayin ang Golden Mask. Inaalala ang kanyang mga lumang salita tungkol sa hindi kailanman pakikipaglaban gamit ang mga armas, ngunit may mga estratehiyang sapat na malakas upang muling hubugin ang mga bansa. Samantala, si Reyna Fleur ang naging pinakamataas na pinuno ng alyansa sa pagitan ng Southern Pagod at East Mulberry pagkatapos ng pagkamatay ni Emperor Mangsu at Emperor Chiang. Sa pagkakaisa ng dalawang kaharian, isang hakbang na lang ang layo ni Xiao Chong mula sa pagiging nakoronahan na pinuno. Kinabukasan, habang naghahanda ang prinsipe ng korona na ibigay sa kanya ang selyo ng commander, nagkaroon ng kaguluhan sa labas ng palasyo. Dumating na si Junyuan, pinamunuan ang mga asasin sa isang pag-atake laban sa maharlikang puwersa na may layuning patayin si Xiao Chong. Inutusan ni Xiao Chong ang kanyang hukbo na durugan ang mga nanghihimasok habang siya mismo ang kumilos upang patayin ang prinsipe ng korona. Sa puntong ito, nalipat ang eksena sa nakaraan ng ihayag ni Junyuan ang katotohanan sa mga asasin. Ang Golden Mask, ang kanilang pinuno, ay walang iba kundi si Xiao Chong. Sa loob ng butil na ibinigay sa kanya ni Goo, nakahanap si Junyuan ng isang liham na naglalantad sa plano ni Xiao Chang na patayin ang lahat ng mga asasin sa sandaling makuha niya ang trono. Nang malaman ito, ang mga asasin ay nangako na babangon laban sa kanya. Sa kasalukuyan, sumiklab ang isang matinding labanan sa pagitan ng mga asasin at ng maharlikang puwersa. Sa panahon ng sagupaan, nilapitan ni Reyna Fleur si Xiao Chong at nakiusap na tumakas kasama niya. Nakita niyang nabigo ang kanilang plano at mauuwi lang sa kapahamakan. Tumanggi si Xiao Chong, determinadong angkinan ang kapangyarihan anuman ang kapalit. Naduraj ang puso sa kanyang pagkakanulo, tinapos ni Queen Fleur ang kanyang sariling buhay gamit ang isang punyal. Maya-maya, dumating si Junyuan at nadatnan si Xiao Chong na umiiyak sa kanyang katawan. Pagkatapos ay isiniwalat ni Junyuan na natuklasan niya ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Si Xiao Chong ay nagsilbi bilang punong ministro ng East Mulberry habang palihim na pinamumunuan ang mga asasin ng Valley of Ghosts. Si Queen Fleur ay ang apoy na reyna ng lambak, na nawala ilang taon na ang nakalilipas bago umakyat sa kapangyarihan sa Katimugang Pagod. Magkasama, manipulahin nila ang magkabilang kaharian, gamit ang angkan ni Junyuan para gumawa ng huwad na mapa ng kayamanan para sa mga kayamanan na hindi kailanman umiral. Si Xiao Chong, na nagtatago pa rin sa ilalim ng maskara ng Golden Mask, ay bumaling kay Junyuan. Inakusahan niya siya ng pagtataksil at pagnanakaw ng tansong mapa, pinaikot ang mga mamamatay tao sa lambak laban sa kanilang sariling kapatid. Pagkatapos ay nabunyag na sina Xiao Chong at Queen Fleur ay gumamit ng pekeng mapa bilang pain para akitin ang parehong mga emperador sa isang lugar, kung saan pinatay sila ni Xiao Chong upang angkinan ang kapangyarihan para sa kanyang sarili. Ang sukdulang layunin niya ay pag-isahin ang dalawang kaharian at pagkatapos ay alisin ang bawat asasin ng Valley of Ghosts, burahin ang lahat ng bakas ng kanyang pagkakanulo. Nang marinig ito, inatake ni Junyuan si Xiao Chong at nagsagupaan ang dalawa sa isang brutal na labanan. Ang labanan ay sumiklab hanggang sa ginamit ni Junyuan ang tansong mapa upang bulagin ang mga mata ni Xiao Chang, pagkatapos ay pinutol ang mga tanikala na nakagapos sa kanyang katawan. Napabalikwa si Xiao Chong at ibinaon sa isang bakal na sibat. Ang suntok ay tumagos sa kanyang dibdib at agad na nagwakas sa kanyang buhay. Sa kanyang kamatayan, ang mga asasin sa wakas ay nagtagumpay sa maharlikang puwersa. Kinabukasan, bumalik si Junyuan sa Valley of Ghosts kasama si Shangshin. Doon, ibinahagi niya ang kanyang pananaw na gawing lupain ng kapayapaan ang lambak sa halip na pagdanak ng dugo. Matapos ang lahat ng nangyari, nanumpa sina Junyuan at Shangshin na muling itatayo ang lambak. Ang kanilang layunin ay gawing isang lugar na walang puot, isang santuwaryo na binuo sa kapayapaan sa halip na paghihiganti. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.